Magandang umaga mga karasiklo. Meron na naman po tayo dito gagawin isang speaker. Paggawa sa atin ng mabuting customer. Ang issue niya ay nabaha. At mukhang papalitan na naman natin to ng speaker cone. Ewan ko lang kung naapekto ng voice coil nito at saka spider. Mukhang hindi naman ata. Ito tatak niya eh. Ano siya, 8 ohms, para siyang susunra eh. Hindi ko alam kung 150 watts to o 50 watts. Okay, baklasin ko muna yung ano niya. Wala siyang tatak. Yan o, walang tatak. Pero malaki ang magnet niya tsaka yung voice coil. Okay, baklasin ko muna itong cap at saka yung cone. Ito mga karesiklo, natanggal ko na yung cap. Mukhang apektado pati coil kasi wala siyang reading, wala siyang contact. Okay, tanggalin ko lang yung cone, pati spider, pati coil. Pakita ko naman sa inyo pag mga karesiklo, natanggal ko na yung spider, yung coil, pati yung cone. Nalinis ko na rin po yan. Pati yung loob ng ng coil. Kailangan linisin yung mabuti to pag nabaha. Kailangan walang dumi para hindi sumabit yung voice coil, hindi magasgasan yung rewind niya. Ito. Ang nangyari sa ano niya, sa voice coil, ito. Nalagot lang siya sa ano, nalagot lang siya ng kapiraso. Yun, kaya ginawa ko, ito yung ano niya, ito yung original niya, itong wire na to. Ito. Yung linyada niya nito, yan. May lagot, putol dito. Ngayon ginawa ko, okay naman yung rewind niya, wala pa sunog, walang gas-gas. Binawasan ko na lang siya ng ikot. Tapos, tinester ko kung ilan ang linabasan ng ohms niya. Kasi ang ano niya, 8 ohms. Nung binawasan ko siya ng ikot, ang naging total niya lang, ano siya, 6 ohm. Pasok pa rin naman siya sa ano. Kaya, okay pa rin siya. Tsaka, okay pa rin naman yung spider. Binaklas ko lang siya ng buo. Para ibabalik ko na lang siya. Okay, pakita ko na lang sa inyo yung pagbalik uli nito at mag-testing ulit tayo ng sound check pag naikabit ko na ito lahat. Kaya handa ko lang yung mga materialis natin. Okay, ito mga karesiklo, naikabit ko na yung spider natin tsaka yung coil. Hintay lang natin tumatuyo, tapos tatanggalin natin ito, linagay natin na clearance. Pag naglalagay kayo ng, pag kinakabit ko yung spider, kailangan maglagay kayo ng clearance para hindi siya paling. Para pag natuyo itong gilid na to,
Pag tinanggal nyo itong clearance, naka-align yung voice coil nya. Kasi pag di kayo gumamit ito, may tendency siyang sumayad dito sa bakal na to, dito sa gitna. Kaya dyan masisira yung voice coil natin, yung rewind nya magagasgasan habang sa tumutugtog. Kaya dapat mayroon kang ganitong panlagay sa mga clearance. Kailangan pare-paras ng kapal. Kung ano kapal dito, ganoon din ang kapal dito, tsaka paikot. Okay, hintayin lang natin itong matuyo, tapos tatanggalin natin, tapos titingnan natin kung hanapin natin yung sentro nitong ano na to, yung voice coil. Ito, para maano natin kung tama ba yung lagay natin. Okay, pakita ko na lang sa inyo yung ano nya. Yan, pinalusot ko na lang uli sa ibang ano. Ito, yung wire nya. Para dito. Yan. Okay. Okay mga karesiklo. Natuyo na yung linagay natin na rugby. Tanggalin na natin itong ginawa natin pang clearance. Para matignan natin kung may sayad ba siya. Okay naman siya. Okay naman siya, wala naman siya sayad. Para mas lalo luminis, sungkitin nyo pa ito ng paikot. Yan. Para mawala yung dumi lalo. Ganyan lang paglilinis sa mga gilid ng ano, pagitan ng voice coil. Yan. Yan. Pantay siya. Tapos ngayon iaangat na lang natin ito para sa susunod na ano, para sa pagkabit naman natin ng cone. Okay, kunin ko lang yung panlagay natin na cone. Ito mga karesiklo, binalik ko uli yung pang clearance natin para i-align din natin itong cone. Ito yung gagamitin natin na cone. Ito. Okay, pasok lang natin ng ganito. Yan. Yan, ganyan. Yan. Para naka-align siya. Yan. Yan, dikitan natin tong gilid na to para hindi na siya gumalaw. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag nakadikit na tong cone. At mamaya maghahalo tayo ng epoxy. Ito yung mga materials natin. Epoxy, rugby, pintura, yan. Yan ang gagamitin natin. Maghahalo tayo mamaya. Unahin natin muna itong rugby para dito sa pagdikit dito sa gilid. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya. Ito mga karesiklo, natuyo na yung rugby nilinagay natin sa instrumental speaker cone natin. Tutuyo na siya. Yan.
Tapos naihinang ko na yung voice coil natin dito sa pigtail. Ayan. Nakahinang na yan. Ngayon, magtitimpla na tayo para dito sa cone at saka voice coil. Yung ano na siya, yung epoxy. Ito na siya. Nakatimpla na ako. Yan. Yan yung mga materialis natin. Yan. Yan, timpla na tayo. Hahaluin ko na lang siya para ilagay na dito sa cone at saka sa ilalim dito sa spider. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag nailagay ko na yung epoxy. Ito mga karesiklo, naikabit ko na yung epoxy. Nalagyan na natin ng epoxy yung cone, yung voice coil nga, saka yung pigtail. Ayan, pigtail, pati ilalim. Ayan, nalagyan na rin natin yung ilalim. Ayan. Hintayin na lang natin siyang matuyo. Tapos saka tayo magsa-sound check. Yan. May pagkatagal kasi ang pagtuyo nito eh. Yan lang mga ginamit natin na materyales. Rugby, epoxy, pintura. Yung rugby para dito sa mga gilid. Dito. Yung epoxy para dun sa coil, saka sa cone. Kasi para matibay siya. Hindi kasi pwede dyan yung rugby lang ididikit. Kailangan dyan epoxy. Ibabaw at ilalim. Kailangan sa ibabaw at saka ilalim naka-epoxy rin kasi matindi kung bumayo ito eh. Okay. Hintayin na lang natin siyang matuyo tapos tatanggalin natin tong clearance niya para tingnan natin kung may sayad ba o wala. At magsa-sound check tayo. Okay. Ito makaresiklo. Natuyo na yung linagay natin epoxy. Tinanggal ko na rin yung linagay natin na pang clearance. Yung pang align natin. Yan o. Kaya okay lang. Kaya malambot. Wala siyang sayad. Ngayon gagawin natin, nagsa-sound check tayo kung okay ba yung tunog niya. Okay, nalagyan ko na siya ng wire. Ito wire. Tapos under natin yung ampli. Nakabukas na. May volume ko na lang. This is Smart Report Remix.
siya mga ka-resiklo. Okay na yung sounds niya. Ngayon kakabit ko na lang yung cap at saka yung dito sa gilid. Yung nakalagay rito sa gilid. Yung ito. Yung ito. Ito niya, ganyan niya. Okay. Pakita ko na lang kung naikabit ko na tong panggilid niya tsaka yung cup niya. Ito na mga ka-resiklo. Naikabit na natin yung cup natin. Ito. Tapos naikabit na rin natin itong mga panggilid niya. Yan. Tuyo na rin po yan. Kaya ang gagawin na lang po natin ngayon ay magpa-final sound check. Okay. Bo-volume ang wala natin ampli. Okay mga ka-resiklo, nakatapos na naman po tayo ng isang speaker, palit ng tone, palit ng cap. Ang ating ginawa ngayon. Kaya hanggang dito na lang uli. Sana may natutunan kayong konting kaalaman tungkol sa ating mga speakerphone, kung paano siya palitan, paano i-align yung voice coil, spider, kung paano tanggalin, paano idikit. Okay. Marami pong salamat sa inyong lahat.